natin pumapalakpak ngayon? Ang dami, bro! Siyempre kasi ito ang live podcast session ng ano na bro, Yes. ang season 2 finale. Yes. Maraming First time. salamat po sa lahat na nandito ngayon. Kagaya sinabi na namin kanina. And marami tayong pag-uusapan today. Kaya sit back, relax, and enjoy. Enjoy the podcast. Bago magsimula, syempre papakilala tayo. Ay, oo, Yeah, ako nga pala simulan si mo na. Jay. Yan, taga Laguna pa rin ako. Pero galing ako Pangasinan kanina eh. So, Welcome Welcome Pangasinan. back, bro. oh, welcome. Welcome Yeah. back. Medyo napagod ako sa travel ko eh, kasi may Baguio. Yeah! Pero yeah, I'm Jay. Hello everyone. Yeah. Dave Bornea, kahit saan nilagay. Late pa rin. Oh. Inaknahan. Di naman, sakto lang. Sakto lang ba? Okay. On time, on Dapat time. sorry ka naman. I love you guys. Dapat kanina pa tayo eh, pero basta one love pa rin sa inyo. Kumain na ba ang lahat? Okay. Ako naman si Brent Valdez, ang inyong kuya, Gen Z. And this is your non-spy friend, Nikki. And ano bang topic natin today? Yung mga bagay na sana dati pa lang alam na natin. Ayan. Okay. What I wish I knew sooner. Okay. Meron Ano ba kayong ba? ganun? Meron ba kayong ganun? Uh-huh. What you wish you knew sooner na sana... Parang naiyak ako. Sana ginawa ko mga Parang ganun. ano ba? Yung tumatak sa akin yung recent yung 20% talaga na tax. Oy. Kung alam ko na, hindi wala na may tatanggal. Ikaw Sige, ba, sige. Dave? Oo. Bago natin ituloy ito, Oo. gusto ko muna tanungin yung mga tao dito kung Yes. napanood nyo ba yung season 2 natin? And kung meron, ano yung favorite ninyo doon? Yan. Anyone. Oh, anyone. Meron ba? Wala. Dito, baka meron dito. Dito. Sige, ikaw na lang muna. Ah, sige, Simula, Jay, ano favorite Jay. mo? Ano Anong favorite mo sa season 2 natin? Oo. Sa akin, pinakatumatak sa akin siguro yan, yung high school memes. Tama ba? Ayan, yung mga high school memories na mga High school pinagagawa. memories. Okay. Ikaw, Yung mga Dave. favorite ko doon. Yung mga kalokohan, bro. Kasi wala ang sobrang light natin. Tawa lang tayo ng tawa. Kaya sarap lang natin tignan. Alam mo yun? Pag pinapanood ko nga, bro, alam mo yung, ganito pala kami sa podcast. Nakakatuwa naman. Kaya yun. Ako yung inuman memories. Yan, yung inuman Kasinggero ka lang session. kasi. Oo. Hindi. Kasi, Mahilig ka tangina, sa di ba inuman pag umiinom ka, naglo-loosen up ka, tapos sasabi mo yung nilalaman ng puso mo di ba? Yung sa akin, medyo related sa topic natin today. Which Okay. is yung mga katangahan natin noon Oo. na hindi na natin gustong gawin ngayon. Okay. O, baka pwedeng maiwasan na, no? Sana. Sana. Oo. Ikaw, Katangahan? tanga ka pa rin ba? kanya? Grabe naman yun. Okay. Grabe naman Medyo. yung question. Medyo. Medyo. Kasi, Well, sa pag-ibig naman, kahit sobrang galing natin sa ginagawa natin, sa work, let's say, o yung trip natin sa buhay, napakagaling natin dyan. Pero aminin nyo, pag sa, 'di ba, usapang love, ay, So sinasabi magiging mong tanga ka talaga doon. nakakabobo ang pag-ibig. Hindi naman. Parang parang ganun na nga, pre. O, yun na yun. O. Yun na yun ah. Oo. Parang si Jay may gustong sabihin pag Alin? about sa pag-ibig. Tingin ka muna dun. nung past? Past ba? About Na- past? Nakikita mo ba? Yung Oo, pag-ibig? nandyan. Oo, bro. Nandyan. Wala. Kasi natuto na ako sa pagiging tanga ko ngayon. Hindi ko na ginagawa yun. Oo. Ba, anong mga tips? Sige Ah. nga, tips. Paano sige. maging smart sa pag-ibig? Yung dati hindi mo alam, ngayon alam mo na dahil sa kanya. Yan. 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 Ba't hindi na lang siya tanungin nyo? sige. Ito na. oh. Ikaw may mic pa. Tayo sa kanila. nag-uusap-usap muna dito, so huwag na natin idamay muna Ah, siya. sige, sige. sagutin mo yung Sige. tanong. Ano yung dating katangahan or sana hindi mo nagawa noon sa pag-ibig? Ginagawa mo dati Mm. na nakakasakit pala sa partner mo emotionally or... Siyempre yung mga magsinungaling, o di ba? Magsinungaling. Hindi, mga white lies. Mga ganon. ganun. Kasing lalim. Di ba pag white lies, parang yun yung kailangan mo magsinungaling, pero para hindi masaktan yung partner mo? Ganun ba yung Parang white? mali pa rin yun. Mali pa rin ba? Kasi once na mali. nagsinungaling ka, Kasi, bro. sinungaling pa rin Sinungaling yun. na yun eh. Di ba? Ayun nga, lies pa rin Kaya yun. dapat hindi mo na gagawin. Sabihin mo na lang. Pero white lies, hindi siya yung malalim na lies na kunwari, nag-cheat ka eh. Parang kunwari, paano ba?
hindi ko nilagyan ng sili yung ulam kasi ganito. Oo. I don't know if I'm making sense. Or Labo mo. baka Dami Hindi. mo sinasabi. or baka sinasabi lang natin 'yan kasi alam naman natin na wala naman talaga siyang wala naman siyang talagang lalim or ano, just to end up lang. Alam mo yung ano, I don't know. Kasi minsan kasi for example, Oo. may mga Sige, Dave. katanungan. Oo. Anong katanungan? Hindi lang yang hahanto sa isang katanungan. Lalalim pa Marami. yan. Marami pa yan. From one kung yung sagot, yung binigay mong sagot para sa kabuuan na, Oh. hindi pa rin parang feeling ko hindi pa rin Masosolve. masosolve or hindi pa rin sapat para sa kanila. So Hindi dapat na. Pero mali pa rin ha. Hindi ko sinasabing ano siya, necessary Dapat siya, gawin. gawin mo siya. Oo. Pero minsan may mga instances nangyayari siya. Yung white lies. Yung white lies. So, Okay. I mean, Nag-white lies na ba kayo? O yan. White lies. oh bro. Sino nag-white lies na? Meron ba Oo, dyan? bro. Meron ba dyan? Meron na? Meron? Ay, wala. Wala. Honest Walang- lahat dito. Wow, Honest pala kayong lahat. Okay to Okay tong audience natin today So, ako sobrang proud pa, no? Sobrang. Pero yun, going back, what you wish you knew sooner when it comes to relationships, Jay? Sige. Ako na lang muna. Habang nag-iisip Tara, kayo, guys. seryoso mo dun ah. lalamig yung kamay, no? Habang nag-iisip kayo, sa pagiging active listener, Okay. may times kasi, for example, meron tayong karelasyon, tapos pareho kayong mataas yung emotions. So, there are times na if nag-explain yung partner mo sa'yo, hindi ka na nagiging active listener. Hindi mo na pinakikinggan yung side niya kasi mataas rin yung emotions mo. So, sana pala, nagpalamig muna ng ulo, hindi mo na pinairal yung galit, or nag-usap na lang kayo ng maayos. Pakinggan mo yung side niya, and then, sabihin mo yung side mo, pag hindi kayo nag-match, find a common ground. Yun yung sanang hindi na nagawa before. Okay. Kasi, syempre, kapag sabay kayo, nagsabi ng side nyo, tapos walang nakinig, magka-clash kayo. So, Paano yun, pre, yung pag, sumabog. kuwari, mataas talaga yung emosyon ng isa, hindi naman pwedeng agad ma-acknowledge na, teka, mataas yung emosyon ko, maglalaylo muna ako sa conversation. Paano pag most of the times, magka-clash talaga kayo just because mataas yung emosyon yung parehas? suntukan na lang kayo. Then ang gawin mo bro, i-record mo. Tapos, I-record. kunyari nakikinig ka, tapos Oo. i-play mo na lang after kapag kalmado na siya. Or, ipaulit mo. Ganun na lang, oh. Syempre, pag na-burst out na niya yung side niya, Oo. babagsak na yun yung galit na yun. Nailabas na, no? So, kung hindi mo na-absorb yun, sabihin mo, can you repeat what you said? Oo. Or, kunwari, pag nasa heat na kayo ng away nyo, politely mong sabihin na, teka, okay lang ba? May I kindly request kung kumalma muna tayo. Kumalma muna tayo, tapos mamaya na lang tayo mag-usap. Feeling ko yun din, that one will work, no? Basta communication, brad. Communication is the Yeah. key. Diyan mahirap din pag nakabase sa emotional reaction Yung pagmamahal, pre, emotion yun eh. Oo, pero kailangan din talaga na both couple or may awareness of that. Kasi it turns na parang magka-clash lang kayo na magka-clash. Yun yung sinasabi ni Nikki na dapat yung dalawa should be active listener. May awareness lagi. Kung binabase natin lahat sa emosyon, wala. Yung mga emotional creatures tayo, given na yun. Kaya kailangan mayroon tayong awareness na, itong nararamdaman natin, sa ngayon lang to. Pero it doesn't solve everything. It doesn't solve the issue. So, doon pa rin tayo magfo-focus sa issue. And then, hanggang ma-figure out nyo. Basta, the emotions is just temporary. And, wow. Naiiyak na ako. Naiiyak na ako sa'yo. Bigla mo yung awareness. Sige. Pero yun nga. Oo. Andun lang yung awareness lagi sa Oo. magjowa or kung ano man. Or kahit mag-brothers, family. Oo. Alam mo yun. Tsaka siguro what I wish I knew sooner is kunwari when dating someone, alamin mo na kung ano yung saltik ng taong yun.
in the beginning, I think, di rin nila sasabihin kung ano yung saltik nila. Pero, it's nice to know kung ano yung mga quirks. Ano ba yung, Gusto ko tanongin. anong saltik mo? Ganun naman, dating. Alam mo na ba yung saltik? Saltik. Ano? Ng side. Usap nga Okay. kayo. Yari. Sige, bahala. After nito podcast, mag-usap kayong dalawa. Sige. Hindi, tama yun. Dapat malaman mo muna. And kapag tanggap mo yung saltik niya, doon kayo magja-jive. Diba? Pag once na maulit-ulit yung saltik niya, alam mo nang gagawin, di ba? Oo. So, safe na. Word of the day, saltik. Saltik. Ewan ko sino nagsabi nun, Kaya saltik. ba, hindi ko alam eh. Kaya ba, Jay, ano yung mga nalaman mong saltik? Ganyan na, di ba? Wala namang perfect na tao. Bro, Walang pag kami perfect na nag-away partner. nito. Di ba, pre? Hindi. Ano ba? Kasi, ang mga babae, mga moody yan eh. So, diba? Agree ba kayo, Agree ba girls? yung mga Moody babae daw mga dito? babae. Oo, moody sila. Oo, Pero oo, kailangan, Oo daw. kapag moody sila, makikinig ka lang. makikinig. Ayan, may And- awareness sila. Awareness. Oo, kung ano ayan. sabihin nila, tama sila. Di ba nasabi ko na laging tama ang mga babae? Oo. So, Ang tama. Parang Lang iba sa yung saltik. sinasabi mo kanina. Joke lang, joke Parang iba yung sinasabi mo kanina. hindi, yun. Nung season 1 pa yun sinasabi ko, Oo di nga, ba? sinasabi niya yan. Oo. Oo. Palaging tama Lagi lang, ang mga laging babae. tama ang mga babae. Yes Lagi ka tayo lang, makikinig yes. lang sa kanila. Oo. So, once na mayroon sila saltik, ayun. Hayaan lang natin. Masyadong ano na yung... Kasi ikaw nagsabi ng saltik derogatory eh. yung Dapat ano, meron lang saltik, pag pre. bad vibes na sila. Mga bad vibes. Toyo. Oh, Oh, yeah. O bukod sa love life, sa friendship side naman, anong sana alam nyo before? Sana alam nyo before. Sana hindi ko pinautang si Brent dati kasi tagal nagbayad. Hindi nagbabayad. Hindi, nagbayad naman. Kaso ang tagal. Ang tagal. Hindi, sa friends siguro, sana nakipag-band pa ako sa mga high school friends ko. Yun. Sabi Bakit? nila pag... Kasi parang Oo. ngayong ano namin, like adult na kami, parang hindi kami masyado ganun ka-close eh. So, more on So kulang. parang... Na-miss mo. Oo, na-miss ko yung Yung banding niya. banding meron before. with my high school friends or ano. Pero sabi nila most of the high school friends daw hanggang dulo yan kasama mo eh. If nakapag-establish ka ng good relationship with your high school friends. Mm. 'Di ba? Kasi yan yung kasama mo dun sa coming of age na ganap mo eh. Tsaka I think in friendships also, okay lang din na ma-outgrow mo yung friendships just because, kunwari, hindi na kayo same ng trip, hindi na kayo same ng pahina, may iba na yung ginagawa to. May ibang ginagawa na yung friend mo, hindi na kayo same nung nakasanayan nyo, di ba? Langit siya, lupa tayo, ganun. Ganon. Sige. Hindi. Meron akong experience with friendships na I had this click before during the pandemic time. And aminin nating lahat, 'di ba, nung pandemic, natakot tayo nung early stage nung pandemic. Akala ko parang yung virus na mamamatay ba tayo pag nalanghap natin yung COVID o ano. So naging super close kami nitong friends ko nun in Cavite. Tapos, naging close kami. Araw-araw kami magkasama kasi same village lang naman. And then eventually, years after the pandemic, hindi nagkaintindihan, nag-iba na yung ginagawa sa buhay. So, parang unti-unti kaming na-dissolve. Ganyan. And now that I'm looking at it, iba-iba na rin yung ginagawa nila. And I then came to realize na, okay, ganun lang talaga siguro yung buhay. People come and go. And may mga friends na magsistay dyan in your season. Meron ding mga friends na magsistay parang kayo. So, sino to Ang tagal na natin magkakasama. So bro, sino to mga friends mo na to? Yun. Good friends from Cavite. Yeah. Yan, iba-iba na rin yung industry na kinalalagyan nila. Tapos, Pero namimiss mo sila? oo. Shout out. Yung mga sweet nothings, yung mga tambay na wala namang... Kamusta naman sila? Hello. Yun, no? Hello. Yeah. Kamusta po? Kayo ba? Ano yung mga friendships na... Meron ba kayong mga friendships na na-outgrow? Marami.
May mga friends din na kunwari, ito yung group of friends na pwede mo makasama pag fun times. Ito yung group of friends na makasama mo kapag gusto mo ng, ano ba? Merong friends na yun kasama mo nga sa masasayang times. Oo. Meron din friends na sasamahan ka sa hard times. Meron ding acquaintances lang, hindi lahat malalim. Yun din. As we grow old, akala natin na lahat kaibigan natin. Pero eventually, marirealize natin na Makakategorize mo ito, work friend ko lang to. Ito, nakilala ko lang to from a networking. So, ganun, makakategorize mo na sila. And not everyone is your friend, bro. Totoo. Itong friend ko, plastic to. Ganun. Na-categorize mo ng ganun. Malalaman mo rin yan, syempre. Di ba? Oo. Makikita mo rin yan. The joke lang po yun, ano lang. Papatawa lang ako dito. May ganun yan. Sinabi mo na lahat eh. Sinabi ko na ba? Balik tayo konti sa sa relationships. Meron din pala na partner na akala mo The one siya na- na talaga. Ay, puta maraming ganyan. pero Pero si Nikki parang may pinaghuhugutan, no? Kanina pa to. Realization. May gustong lang. ibalik ba? Oo. Siguro marami makaka-relate sa inyo kasi na-feel mo yun na parang okay naman siya yung tao, okay yung ugali, okay yung sitwasyon nyo, maayos yung relationship nyo, tapos eventually, it had to stop for some reason. Tapos, pagdating ng after 1 year, 2 years, marirealize mo na, kaya pala natapos yun kasi ito na yung para sa akin. So, hindi rin talaga siya pangit. All in all, may mga good sides pa rin kahit na nasaktan ka malala nung time na yun. Pero I think also, it comes with an age. I recall when I was 18. Bata pa ako eh. Ako din eh. Nung 18 ako, pre, tapos meron akong partner that time. Sabi ko, tangina, pakakasalan ko na to. Pagdating namin ng 25, tatrabaho ako, and then magkakaroon kami ng pamilya. Parang akala mo, alam mo na lahat sa mundo. Parang alam mo na paano umiikot yung mundo. But eventually, pagkatapos mangyari nun, na-experience mo na yung first heartbreak, marirealize mo na tangina hindi pa pala ito yung the one. No? Meron pa pala ako na-realize. Dati nung siguro mga high school or college ako, iniisip ko, 24 years old, magkakasawa na ako. And then 26, may anak na ako. 30, Mga okay ideals na. no? Pero ngayon, hindi pala. Hindi. Mahirap Wag pala, muna. no? Wag muna, mahirap. Grabe inflation. Akala mo ganun grabe. lang kadali kasi in the beginning. Di mo kasi nakikita yung mangyayari sa mundo. Na grabe na pala yung bilihin ngayon. So, Pag sinapakan na it's ng very katotohanan, pre, parang, okay, hindi pala Hindi pa pala. ganito kadali. Pag nagpalaki ka ng bata, kailangan may ipon mo na yung pang-aral, ano pang gastusin. Hindi pala siya, sige, gawa lang tayo. Ganyan din. Sa career naman, I think, okay lang na yung first job mo, hindi siya yung magiging job mo for the rest of your life. Bakit ko siya nasabi? Kasi nung akala ko talaga magiging software engineer ako in the beginning. Wow, Ina, pre. software Legit, engineer? Tapos nalaman ko, madami palang math. Okay na yan. Tapos yun, kumatok na yung pag-aartista. Pangarap kong mag-perform, bata pa lang. And then eventually, kalagitnaan, singer. Tapos biglang naging actor. And then in the middle, nagtayo ng business. So nag-iba-iba yung job positions. And then now, ginagawa natin tong podcast. Hindi naman natin naisip na gagawa tayo ng podcast, pre. Parang biglaan lang yung nangyari. And then now, we're here, season 2, and everyone is here. You know? So, wow. Life is exciting. may tanong ako sa audience. Hindi naman ako nag-corporate, pero totoo ba na if kaya nagsimula ka sa isang company 1, tapos lumipat ka sa company 2, totoo bang tataas yung sweldo mo? Totoo yan? Yes. Okay. So, yun din, one way of... Corporate ka na. Pagtapos May opening nito. ba dyan? Sa studios, tsaka sa vlogan. No? So, di ba, in a way, yun din yung sinasabi mo. Na you don't have to stay in one position. Na baka mag-grow ka pa sa iba, so, and lalaki pa yung network mo.
And speaking of network, open-minded ba kayo? Pagkatapos salamat ito, sa pagpunta iisa-isahin niyo po namin kayo sa mga table nyo. Yan yung hawak nyo na yan. Binili nyo na yan, ha? Joke lang. Yung network, di ba, importante kasi sa trabaho, na-realize ko rin na, di ko alam kung same din as you, na sa trabaho, bukod sa kailangan mag-excel ka sa ginagawa mo, pinaka-importante pa rin yung relationship mo dun sa mga katrabaho mo. Oo. Kasi ano lang naman yan, pre. Sumingit eh. yung pag-build ng pag network mo sa mga tao, hindi naman siya parang transactional lang na magne-network tayo tapos collab tayo, trabaho tayo It's I think at least for me, yung importance ng networking is building the relationship towards people. Kasi at the end of the day, we're human beings and no man is an island, as I would say. And yun yung mas important kesa sa work. Work will follow, but I think to me, what I value most is the relationship towards the people. Sinasabi natin palagi, bilang sa pag-artista natin, pagka close mo or friends mo na yung katrabaho mo, mas magaan yung mga eksena. Yes. Oo. Same ba yun sa mga ibang industries? Ganon din ba? Sa corporate, Mas mabilis ba yung work nyo kapag close? kilala nyo yung isa't isa. O nauubos yung oras nyo kasi kachika nyo na sila? Mas masaya talaga pag ganun, na like ka-close mo lahat. And syempre, you need to respect everyone. Yeah. Kahit sino pa yan, kahit anong position, hanggang sa pinakamataas. Kahit saang department pa yan. Okay, mga tropa ko, pag nasa taping, mga nasa utility, yan. Kasi sila yung nagtitimpla ng mga kape, di ba? So, may libre Mamaya laging- may gawing magic dyan Oo. pag hindi mo tinrato ng Tsaka hindi, maayos. Diba? masarap sila kausap kasi sila yung nagstay na ng mas matagal sa'yo eh. So, matututo ka rin sa kanila. Yeah, tsaka konting insights lang. Sa production, kapag close mo yung mga utility or yung mga, kung sino man sa staff, meron din silang bosses na para sabihin sa mga project managers, sa mga executive producers na, ay okay itong katrabaho, itong tao. Yung word of Mabait siya. mouth Word of and mouth. Yeah. Nakakatulong din recommendations. siya. Kaya walang masamang sumipsip, guys. Kaya yung sa Coldplay, close na close yung CEO tsaka yung HR. Oo, di ba? Grabe, umabot yung issue dito sa ano na bro. Grabe pre, by storm kasi yung trending kahit saan ka mag-scroll, lalabas sila. Paano kung nangyari sa inyo yun? Sana hindi ko na lang ginawa ganun. Naglabas nga ng Na statement. naglabas ng mga kung paano hindi matus sa Sa work? pag natapatan ka daw ng camera para hindi halatang may kalokohan ka. Oo. Yun sa yakap. Sana daw nag-wrestling na lang daw sila. Sinakal na lang niya sana yung kasama niya doon. Anyway. But, hindi po namin pinopromote ang infidelity sa sa workplace. Ano lang talaga 'yon. Yung Nakakabaliw yung nangyari. Nangyari. Dahil, ano yun, aral din yun na walang lihim na di nabubuo. Yeah. Tsaka pre, alam mo ba, what I wish I knew sooner sa pagdating sa health, tangina kailangan mong magpahinga, pre. Kasi pag Hindi mo ba alam? Hindi ka na-inform. Kasi di ba pag bata ka, parang, uy, punong-puno ako ng energy dito kahit magpuyat tayo, ilang araw ako hindi matulog, okay lang. And then eventually, as you reach a certain age, bigla ka na lang, boom! May nilagnat ka na, nag-overfatigue ka na. Yun na yung way of your body telling you na magpahinga ka naman. Diba? Pag physical health. Pero Physical meron ngayon, mental health, bro. Oo. Diba? Di natin alam na mahalaga pala talaga ang mental health. Tsaka Sobra, bro. yung generation ngayon, especially the Gen Z, the Gen Alpha, the latest generations, mas awoke na sa mga mental health concerns. Yes. And yun, as a Kuya Gen Z, parang sobrang awoke din ako dun sa mental health issue. Yeah, I know for a fact that there is such thing as anxiety and then mga coping mechanisms, mga recently I think I was open about this. I am diagnosed with ADHD, bro. Huh? ADHD. Parang Halata naman. Mukha naman. sobrang hyper, sobrang OA at times, and then when I'm talking to someone, kausap kita, lumilipad yung mata ko into something else, and then one topic to another. And then nung umpisa, hindi ko alam bakit
bakit ganito yung way of thinking ko. And then eventually, when I seek an advice sa isang professional, nalaman ko kung paano, okay, this is the way. Sometimes, I'm late. Sometimes, I come off as inconsistent. But I think, yun nga, kapag alam mo yung condition mo, and then you're fully aware of it, kaya mong sakyan yung kaya mong sakyan yung wave. And I think that's a superpower. Not everyone can acknowledge that they have something, let's say a saltic or a condition, So pero pag kinilala mo lalo yung sarili mo, yun yung magiging superpower mo. And I think to me, eureka moment. Would you say na sana you knew sooner than it's okay to reach out for help? Yes, definitely. Nung siguro lumabas lang siya nung early 20s na, sabi ko, teka, bakit palagi ako nalilate? Yun pala, isa sa traits ng... Pinapatama mo ba to? Hindi. Bro, Sino ba? bro, sinasabi ni Brent, you need help. No? Yung nung simula, pre, naalala mo yung show natin, yung alias Robin Hood? Yeah. Ano yun, nung simula, na-late ako. Tapos 3 hours late. Pagdating Hit mo. ko sa set, dahil hindi ko Sabi ni Dave, ina-update. wala yan sa akin, bro. Hindi ko ina-update yung mga tao. Uy, grabe. Hindi ko in-update yung production, pre. Pagdating ko, eto yung kwento nun. Syempre, baguhan pa sa industriya. And then may call time. I'm living in Cavite that time. Tapos sabi nila, from 7 p.m. na call time, minove nila to 9. So sabi ko, bata pa, uwi muna ako Cavite. And then, biyahe na lang ulit pa Taytay. Akala ko naman malapit lang yung Taytay, pre, hindi pala. So fast forward na late, dahil kabadong kabado, wala akong in-update sa production. Pagdating, galit na galit yung program manager. Or executive producer maybe. Sabi niya, sino ba yan? Ganyan. Yung balik sa akin, pre, parang, sino ba ako? Ito ba yung kay And then- Direk Dom? Oo, Direct pre, Dom. direct dom. Tapos, Sinabihan ka? sino naghihintay na artista doon, pre? Christopher De Leon. Oh. Pre, ano na yon, tanyag na yon. And then siya yung naghintay sa newbie na artista na dumating doon. Parang, wow, sino ka? Ganon. So tumatak siya sa akin. Doon pa lang, parang kinwestiyon ko na yung sarili ko, bakit hindi ko nagagawa ng tama yung mga bagay? And then fast forward, as years go by, may mga fail inattentiveness, this and that, until I seek help of the professional. So, nung nalaman ko na, mahaba yung naging process, nagloading pa ako ng konti, ayun na, there's such thing as psychotherapies, there's a lot of therapies. So, hindi ka na malilate niyan. I would say, mamamanage. Mamamanage. Not perfect, but Yeah. at least, ma-acknowledge mo lang na you have this, superpower na siya. And I thank you. Bukod sa, balik tayo sa physical health. Super importante nun, same level lang naman sila ng importance. Yung physical health, which is, gusto ko mag-advocate right now. Kasi sobrang dami ko nakikita na sa old age nila, nahirap na sila even just to stand up from sitting down or maglakad lang na maayos. Kasi simulan kasi yan dapat sana nalaman ko rin to sooner na importante na palakasin yung muscles kasi yun yung nagde-deteriorate kapag tumanda tayo. So, sana lahat malaman din na importante kahit maglakad ka lang or mag-lift ka ng konting weights, kahit na hindi naman sobrang bigat, basta just enough to carry groceries, to do this, do that. So, yun yung sana nalaman ko before. Parang hindi mo kailangan na parang competition standard na yung katawan mo. Ang mahalaga, as early as now, nag-i-invest ka na dun sa katawan mo para pagdating mo ng on a later age in life, masasabi mo na, nag-invest ako dito, di laban lang. Yeah, mobility rin kasi yung movement, kailangan nakakagalaw ka. Kasi ang hirap naman kapag aasa ka sa ibang tao para lang makagalaw ka, makabuhat ka ng kung ano man. Tsaka, bukod sa pag-workout ng muscle mo, dapat hindi mo rin kalimutan yung pahinga. Correct. Yung sleep. Kasi Agree. yun din yung
natutunan ko rin recently lang, over naman ako sa pag-workout. So, ngayon, marami man sakit sa katawan ko. hindi na Grabe rin ako nga bata. to eh. Ngayon, ano na siya eh. Tumatakbo ka na, no, bro? Yeah, Marathons. Hindi pa. 10 Yun yung packs goal ko. na bro. Ah, okay. Dati 8 Nice. lang eh. Oo. 10 packs na. 10 bucks na, bro. Saka dapat, Abot na nga dito. Nasa leg tsaka na. tsaka yung pag-workout mo or paggawa mo ng sport, dapat maayos yung warm-up and stretching mo. Kasi ako, twice na ako na surgery sa tuhod ko because hindi maayos yung sleep ko naman noong time na yun. Tsaka yung warm-ups. So, naputol yung dalawang tuhod ko. Had to do surgery. Tapos, ngayon, may problema naman ako sa ankle ko. Medyo overused naman. So, kailangan kilalanin mo yung katawan mo para magamit mo siya maayos and mas mahabang panahon. Yeah. You were saying? Sa akin naman, bro, I wish I knew sooner nung yung ano nga, what to pursue in life. Na parang, dati kasi, of course ako, bilang panganay, kumbaga, ang inuuna ko yung family ko sa Cebu. Ikaw ba yung breadwinner sa family nyo? Di ko naman masasabing breadwinner ako kasi yung daddy ko naman, ano naman siya eh, kumbaga may work naman. Pero bilang panganay, parang parte ka sa responsibility ng buong family. So ngayon, Parang may kaakibat na siya na Yeah, panganay ka, ito na yun. yeah. No? so parang yun nga, na hindi naman stable yung ano natin, yung work natin. Hindi naman ako sigurado I mean, I'm sure na hindi tayo forever sa show Sa business, showbiz. right? Saglit lang, parang Oo. yun nga yung last kong realization, pare. Para din tayong basketball players eh. Or let's say Yeah. athletes. Meron lang peak times of our lives and then eventually magda-die down yon as with, Yeah. I don't know. So yun lang na-realize ko lang na parang dapat pala talaga na if hindi mo alam what to pursue now, then pursue yourself. Oh, wow. The Ano ibig most sabihin nun? na parang kumbaga unahin mo muna yung sarili mo. Hanapin. Be the healthiest. Mag-invest ka na i-build mo yung sarili mo. Be the confident version of yourself. Kasi eventually the path will reveal itself eh. Kumbaga magfo-focus ka lang dito muna sa sarili mo. And kung ano man yung darating na blessing or para sa iyo, ano din siya eh. Doon na yan. Magpapakita din siya eh. Oo. Parang, Alam mo yun? parang kang pumasok sa ma-fog na daan. Yeah, and then yeah. eventually makikita mo rin Yeah, yan. yeah. Basta, ang So, kailangan mo lang na focus, just like what you're saying, yung sarili mo muna. Yeah. Oh, okay. Kasi minsan nalolost tayo doon sa ano eh. Ano bang ipupursue ko? Parang ganun talaga, no? Hindi natin alam parang, ano ba talagang gusto ko sa buhay? No? Yeah, Ito ba yung ginagawa ko ngayon? O nagsasayang lang ako ng oras dito? O ano pa? But kapag nag-focus ka sa sarili mo, yun nga, with yung sinabi ni Kuya Nikki, na physical workout, Physical Kuya pa ako. workout, awareness, this and that, the mental health and everything, magbe-benefit ka rin nun. Yun siya. Yun lang yung mga bagay na nare-realize ko. Invest in yourself, bro. Oo, mismo. Skills. Kasi, man, I do believe na we're not just ordinary. We're extraordinary, bro. Na Basta kaya maniwala ka sa sarili mo, no? kaya nating gawin kahit ano, bro. Omsing! And ang dami nating living proof. Testimonials. Ang dami nating mga idol na nakikita na, ang dami pala niya kayang gawin. Hindi naman tayo magkaiba. I mean, as long as you believe in yourself, number one, bro, faith. Faith. If wala kang faith, bro, then laylay ka. I mean, Para ka lang robot, I Yeah. think. so believe in yourself, bro. I mean, yan yung pinaka Kasi wala na may ibang maniniwala sa iyo eh. Yeah, kung 'Di ba? ikaw lang. Bakit ka asa sa iba na maniwala sila sa iyo kung sa sarili mo hindi ka naniniwala, Yes, sir. 'di ba? So yun siya, bro. Parang- And then number one din, kumbaga I'm not against parang yung mga sinasabing therapy. I'm Oo. sorry, bro, ha. Oo. Kasi ang sa akin naman, kumbaga,
if malakas yung relationship mo with Mhm. your creator, Mhm. then you are guided, bro. Kung malakas ka spiritually, Mhm. I think yung mga mental issues or mental clarity, Mhm. ano siya, kumbaga mababasbasan or Mhm. mabibigyan ng clarity sa utak mo. Mhm. Kasi kumbaga lang to, personal ko lang experience kasi kumbaga parang kumbaga malayo ako sa family ko, Mhm. 'di ba? So wala akong napagsasabihan. Pero I have this strong connection with my creator. That's the reason why I can say na andito ako. I'm strong, bro. Of Kumbaga course. hindi may mga obstacle, may mga problema man dumating sa akin. Mhm. Natutumba ako pero Mhm. every time I talk to him, Mhm. I feel good na, I feel okay na. Mhm. Kumbaga, I do accept, tao lang din ako, nasasaktan din ako, na ano din ako. Pero I'm thankful na na he's with me and I do feel it. Yep. Kaya I feel na parang okay ako. Oo. Parang alam mo yun. I think So, yung mga bagay naman, of course, faith-driven. You have to be faith-driven. And also to add up, I mean, if your faith is strong sa kay God, and in addition to that, if you follow itong mga nalalaman din natin scientifically, I think mabubuhay tayo ng maayos sa lifetime, no? so yun siya, bro. I love you guys. Biglang ano na. Parang sarap lang makinig kay Dave doon pag ano. Mm. Nakikinig lang ako sa inyo. J.R. Cilia. Pero yun, ako naman sa family, parents siguro. Yeah, sana nag-spend tayo ng time sa kanila during nung time na nagwo-workout dito sa Manila. And like, kasi ang ginawa ko lang dito that time nung kumikita na ako, di ba nakwenta ko na doon sa previous na podcast na parang nag-enjoy ako. Sana nag-spend na lang ako ng time with my parents that time. Na hindi ko inisip yung sarili ko lang. Inisip ko sila that time. Bigla lang pumasok sa akin parents. But kasi I think it comes with an age also eh. Kapag bata Yeah. pa tayo, punong-puno tayo ng gustong gawin sa Explore, buhay. no? Gusto Nag-explore. nating maraming patunayan para sa sarili natin. And Oo. sometimes we forget. And I think it's normal and it's part of the process. Yung mga pagkakamali natin ganyan, pwede natin siya makonsider na failure di ba? Pero Yep. hindi naman doon natatapos yun. Tsaka Omsi. lahat ng failures natin nakatulong sa atin. Natuto tayo. Totoo. And now, yung mga natutunan natin, sana na-apply na natin. Di ba? Oo. And kung hindi pa man, may time pa. Yep. Do it now. At sabi nila, Do it tomorrow. paulit-ulit na mangyayari sa iyo ang isang bagay Hmm. hanggat hindi mo pa natututunan ang lesson nito. Mm. Pero, pag natutunan mo na yung lesson, edi ready ka na ulit sa next na topic. Di ba? Baka po may mga tanong kayo, anything about what I wish I knew sooner. Good Hi, bro. afternoon. Afternoon. Stephen from Marikina. So, Stephen. I'm Hi, an avid Stephen. listener. I actually brought my friend here. So, my question is, usually di naman natin na-anticipate yung mga gusto natin malaman in advance. So, my question to you bros ay, what's one thing you have learned the hard way but eventually you become grateful for it? Ang dami nung ang dami nung mga bagay na hard way tinuro sa akin. Biggest example, I think, recent lang. Masyado kong minaliit yung capabilities ko sa health. Na kunwari, pagkagising ko sa umaga, ginawa ko to for 3 months, akala ko tama naman, yung pala hindi. Pagkagising ko, magpi-pre-workout ako, and then mag-workout na ako diretso, hindi na ako kakain kasi akala ko kapag fasted ka, mas magbe-burn ka ng fat. So, 3 months down the road, nagulat ako, okay, nilagnat ako one time, sabi ko, nag-workout naman ako parang active naman yung lifestyle ko, tapos nilalagnat ako ng ganito. Di inom paracetamol, pre.
pag inom ng paracetamol, di bumababa yung di bumababa yung lagnat. Sabi ko, ano to? Bakit ganito? Yung pala nalaman ko, acid reflux na pala yung nangyari. Kasi super caffeine in the morning, wala namang laman yung tiyan. So, hindi ko nalaman and it taught me the hard way na kumain ka bago ka mag-workout or before ka mag-intake ng mga May ganong laman bagay. yung Dapat tiyan mo. mag-research. Dapat. No? Oo, Sim. Dapat mag-research ka. And yung mga, kunwari, there are diets there that is present. Mga ketogenic diet, ano pa ba mga diet yun nandyan? Mga intermittent fasting, better, sabi ng doctor, magpa-test ka muna kung pwede kang pumasok sa ganong klaseng diet or else matututunan mo siya in a hard way. Yun. Kayo, bros? For me, sobrang tagal din nangyari yun na tinatry ko i-control yung mga bagay na hindi ko naman kayang kontrolin. For example, there's another person involved na gusto mong ganito yung mangyari. Tapos, syempre, mapofrustrate ka kasi hindi naman pwedeng yung gusto mo, gusto rin ng tao. Or yung gusto mo, masusunod palagi. Or yung hinihiling mo kay Lord o sa universe na ito dapat kaya, for example, sa work, ito naman bakit siya? Bakit napunta sa kanya yung opportunity? Kaya ko rin naman yan. Whatever, ganyan. Ikaw lang kinakain ng thought na yun. So, na-realize ko na sana pala, let things be. And kung ano yung kaya mo kontrolin, kung ano yung meron ka ngayon, appreciate mo, do whatever you can. Tulad ng sabi mo, na build yourself, pagtrabahuan mo yung skills mo, kung ano yung kaya mong iambag sa society, tapos eventually the opportunity will come, and then, yun na. Yun yung para sa'yo. Saka, hindi lahat ng dumadaan is pwedeng mapunta sa life mo. Some of the things, hindi binibigay sa'yo because there is something better for you or makakasama yan sa'yo eventually along the way. So, yun yung na-realize ko. Let it Wow, grabe. Thank you for Let that her wonderful be. question. Ang galing. sunod na May let. sagot pa ba kayo? Or parang may gusto pa atang magtanong or magsabi ng insights? Hard lessons. Hard lessons, bro. Pahamak ka. Tapos, Bago mo ma-realize na yun. I think, para sa akin, mag-trust ng sobra. Grabe din yan, trust. Kay? Kanino? I mean, Joke lang. sa lahat. Oo. Sa friends, relatives, Pero, one thing about trust, once it's broken, ang maganda doon, alam mo na yung taong, kung sino man yung na-reveal, kumbaga. kumbaga nandun yung Nagpakilala. revelation. Oo. Nandun yung revelation. So, okay din siya. Kumbaga, for me, masaktan na pag nasira yung tiwala natin. Pero ang maganda lang din doon, pinakita lang din sa atin yung revelation, yung katotohanan ba. Now, it's up to you kung paano, ano naman yung next mong gagawin or how you handle that kind of person. But for me, bro, ganun talaga eh. Kumbaga, ganyan naman din nata yung tao eh. Kumbaga, si Judas nga eh. Tinraidor niya si Jesus eh. Diba? Si Jesus na yun. Sino lang naman tayo. Kumbaga, I think parte din siya. Kaya parte din siya sa buhay natin na meron din talagang sisira ng tiwala natin. Yep. And then, and it's a lesson for us din na parang paano tayo mag-forgive. Kasi may mga tao din akong mga sumira ng tiwala ko. Mga friends ko pa rin sila. And then from that mistake, kasi siya bro mistake din yan eh. Lahat naman tayo nakagawa ng mistake eh. And then
naintindihan ko siya kung bakit niya ginawa yun, mas naging ano kami, mas naging close kami. Baka kailangan lang mangyari yon for us para maging Mas magkaintindihan. para May maging ganun tight. may ganun. Oo. Doon mo masusubukan yung value ng friendship Yeah. kapag nagkaroon na kayo ng misunderstanding. Mm. Kapag kunwari nag-aaway Doon na na lang kayo. mawawala Oo. kung Hindi may talaga. bibitaw. Oh, yan. Gets mo? Mismo. Pero kung hindi nyo siya pag-uusapan, I mean, kung pag-uusapan nyo siya, i-resolve nyo, I mean, everything. And natawid nyo together, Mhm. mas magiging ano pa yung friendship. So, yun yung parang, ano. Meron ba? Meron pa. Yes, Ayun. next na. Sige. Okay. Hi po, my name is Sean po. Ay, Sean. Sean po. Sean po. Sean po. Sean lang So po. my question is about general po siya about outgrowing people kasi you've talked about it a while ago. So my question is, do you think the lack of communication is the root cause of outgrowing people po? Yes. Aha. Ako na sasagot. Ayan. Oh, ayan, ako na una ha. Kasi baka sabihin nyo, ayong magsalita. Yes, for me, communication talaga is number one na kailangan. When it comes sa, kunyari, sa friends, sa relationships nyo. Kasi, when you communicate, dun mo masasabi yung mga gusto mo sabihin. Kahit ayaw man niya pakinggan ikaw, pero once nasabihin mo and pag-usapan nyo, dun yung maaayos lahat eh. Kahit ayaw ka, for example, gusto mo siyang i-reach, mag-communicate kayo, may problem kayo. Kahit na ayaw niya, basta sabihin mo lang, you know, communicate mo lang siya. Kahit parang nakakairita or hindi, paano ba, uncomfortable yung conversation towards it. Yeah. Mas okay na kausapin mo pa rin or mag-communicate mo pa rin siya. Kahit na medyo uncomfortable yung situation. Kasi para malaman niya rin, di ba? And, ayun, for me talaga, once na wala kayong communication, wala. Hindi mag-grow yung friendships niyo or relationship. Relationship. For sure naman, na-experience natin yun. Pag hindi natin pinag-uusapan, kasi tayo mga lalaki, ayaw natin yung nakikipag-usap tayo, di ba? When it comes sa problems, sa ayaw natin like sinishare sa partner natin or sa mga gusto natin sarili lang natin. Pero Para hindi na na-realize, maipasa yung burden dun Oo, sa partner. diba? No? pero na-realize once na makipag-communicate ka with someone na merong handang makinig sa'yo, nalilesen. May kasama kang magdala nung bagahe. Parang naranasan ni Brent nung last, di ba? Nag-communicate siya sa atin. Nag-communicate. Sagot ka ba? I totally Outgrowing agree with what people. Sean said. Na yun nga, I think communication it is one of the key factors in a working relationship para mag-working relationship. But I think marami ding mga kasama pa, let's say the dynamics, ano yung values nyo in life, ano yung pinaniniwalaan nyo. Kasi magkaiba, two different people yan eh. Driving together and then magkaiba yan ng paniniwala. But, just like what Nikki said, kapag nahanap nyo yung middle ground, yun yung time na mag-working relationship nyo. Yun. What if hindi nyo mahanap yung middle ground? Bye-bye. Yung lower ground. Kaya namin naman sa high grounds, bro. High ground. Sa Quezon City. Pero, pag wala talagang communication, wala. Oo. Hindi mag-work. Communication is the key. I think yan yung one of the main. Tsaka kung hindi kayo para sa isa't isa, tama na, finish na. Ganun na yan. Di ba? Okay. Okay. Ang mahalaga, Ang malaga. Yung ay importante. Tama. Read my mind, bro. Nasagot ba yung tanong mo? Sean. Sagot. Yun. Thank you. Parang may nararamdaman si Sean na Parang may, Parang may bagyo. Any more questions? Hi, I'm Ara. Hi, Ara. Yung question ko po is, since we're talking about the things you wish we knew sooner, it is actually a cliche question, but I think if you have a chance to go back in time or in the past, Time travel. would you like to change something? Or no, if
kung may babaguhin, ano yun, at bakit? wala At pang kung ano, wala kang 20% babaguhin, bakit din? Ako thankful na ako. Wala. Siguro. Ako babalik lang ako sa panahon ng dinosaur. Para Dinosaur. makita ko sila. Ako, di naman siguro babalik, pero alalahanin lang siguro. Pero okay na ako ngayon eh. Like, mas gusto ko yung ngayon. Ay, de. Ito. Mm. Kung may, ayokong bumalik tapos baguhin yung nakaraan. Mm. Pero bisitahin yung nakaraan Pwede. just to feel yung mga happy moments before. Like when I was a kid, yung bata pa ako kasama ko yung masarap maging bata eh. Just yung mga kahit 2 oras Mm. ng mga panahon na yon, Mm. yun yung gusto kong ibalik. Pero Wala kang wala akong ibabago. Gusto ko Super lang ano nun. gusto ko Sarap lang sa feeling nun, gusto pre. ko lang namnamin, i-experience ulit na ganito ako Oo. ng bata. Pero yun lang. Yung Pero safety net, Yeah, sarap yeah. kumain. Pag open mo ng Oo. ref, nandyan na lahat. Yeah, tapos time travel ka naman ulit balik sa Balik lang. dito ngayon. Mm. Sana may ganun, no? No? Mm. Yun lang. Ikaw, Jay, Alan? kung may babalikan ka, babalikan mo pa ba? Wala na, hindi na. Hindi na. Mga past, hindi na binabalikan. Bumalik Ha? na nga. Ha? Hindi. Hindi na babalikan kasi bumalik Hindi, na. hindi. Nakabalik na. Hindi naman umalis. Di naman umalis. Ay, grabe. Hindi, pero siguro, Noon, ngayon, at wala akong kailan. wala akong babaguhin sa past. Mm. Yun nga, yung sinabi ni Dave. Ayun lang, bisitahin na lang. Di ba? Bisitahin na lang. Kasi ngayon, masaya tayo ngayon. Yes, sir. Di ba? Yung... Yes, Maging sir, thankful life is tayo good, sa man. buhay natin ngayon. Life is good. Yeah. 20%. Yung Ako tax ano, talaga. siguro may mga paano ba? Mga moments in my life na talagang maling-mali yung desisyon. Maling-mali yung desisyon. Feeling ko yun yung mga babalikan ko. Binalikan mo na nga. Ay! Sorry. Sino? Ha? Ano ba't sino? Ano sino? Wala naman. Wala mong sinabing tao. Oh, ano? Yung mga memories mo. Ano lang. Okay. Ayun, Onyx. Ako, naniniwala kasi ako dun sa sa mga multiverse na pagka pinalitan mo yung timeline, magbabago lahat ng Ay, Ay, totoo. Ay, gusto ko nga yan. Gusto ko yan. feeling ko. Kasi mag-iiba yung kwento mo eh. Feeling ko kasi each person, tag-iisa tayong libro. So pag iniba mo yung nangyari dito, iba na yung magiging decision or sinabi nung character mo dito sa part na to. So lahat magbabago. Baka yung tinanggal mong masama, baka mas masama pang mangyari. Yung dumagdag Nangyari sa present. Oo nga. Parang yung palabas na Black Mirror, pre. Yung pwede kang pumili ng option kung anong kalalabasan. Mas mag-iiba yung kwento, di ba? Okay, gets. O sige, di So, I na ako won't change babalik. anything. Wag nang bumalik. Oh, Isita nga lang eh. Pwede lang Isita, naman yun. okay. Pero gawin mo pa rin yung ginawa mo kung anong ginawa mo nung nakaraan. Yan. Yan. So inulit mo yung mali mo. Bata nga eh. Thank you, Ara. Thank you, Ara. First off, I want to thank you for this very engaging podcast. My first, but I've listened to some of your podcasts, so very engaging. Thank you, and this is a thank experience you for me. Thank you. Thank you. Thank you so much, brother. Paki-highlight yung feedback. Akala Ilagay po ko, natin sa akala ko si Mark tahimik lang. Diba? Thank you. Thank you, Mark. Second, I think most of you sinabi niyo about failure. No? I think in life, ako naniniwala ko failure is a delayed success. Feeling ko parang inallow ka lang to fail now and then take a few steps and then maybe later, pag time mo na, then it's yours. Pero kasi when you're in the failure phase, hirap bumangon eh. And of course, you wouldn't know what you don't know at the time eh. Ngayon na lang yan eh. Now looking back, ano yung mga few steps na dapat i-take natin para makasimula, makabangon? Kasi mahirap yun eh. Ngayon alam mo na, pero kasi back then, ano yung nag-work sa inyo? Super good question. Para sa akin, sumuko ka na lang. Wag. Wala susuko. Sobrang daming may mga times in my life na this is metaphor but imagine this. Binaril ka na sa shoulders, binaril ka pa sa tuhod, wag ka nang tumayo, dyan ka na.
yun yung mga times na masasabi kong, paano ko ba itatayo to ulit? Ganun siya eh. Pero, yung number one, the faith in God. Yun, siya yun eh. Sa mga darkest moments mo, makakalimot ka, yes, you know, as with anyone, I think, in their lives. Pero pag binalikan mo siya, mas magiging strong yung faith mo. And then, balikan mo yung mga past experiences mo in life where nanalo ka. And then, panghawakan mo yun na babalik ka ulit doon. And then, love yourself. And then, magugulat ka na lang, the next thing you know, nakatayo ka na ulit. And naglalakad ka na ulit. And the next thing you know, you're flying. So, yeah, yun. Yun siguro for me. I would second that. Kasi I've been in a phase before na parang suicidal. I've been in the darkest... I love you, bro. Naiyak ko na to. Okay na ako. Naiyak na pala. So, may times na talagang itutulog ko na lang para matapos na yung araw. Every single day. Tapos, payat ko. Tapos, hindi ako makain na maayos. Puyat. Whatever. Tulog. So, walang productivity. So, yun lang yung minsan nga it's not you eh. It's your faith or si God yung magre-reach out sa'yo. Kasi nga, suicidal ka na eh. Wala ka na faith eh. Ayaw mo na eh. So, it's Him who's reaching out to you. And, nasa sa'yo na lang yun kung tatanggapin mo yung binibigay niya sa yung grace. So, doon magsisimula yung faith na sinasabi nila. And then, from there, makikita mo na it's not the end of the world. Tsaka kasi feeling ko, nagro-root din naman yung mga failures natin na tinitingnan natin na ang kawawa ko naman. Tapos, kino-compare mo yung sarili mo sa ibang tao. Sila successful na, sila okay buhay. Bakit ako ganito? Bakit ang tagal lang para sa akin? Ang tagal na wala nangyayari. Pero, magkakaiba kayo ng kwento eh. Tulad ng sabi ko kanina, kanya-kanya kayong libro. So, it's a different pacing for you. Iba-iba yung journey na matatahak nyo sa life nyo. So, just keep going. And then eventually, you'll see it. You'll see na hindi ka mas-stay sa failure phase mo. Eventually, magtutuloy-tuloy yan. So, kailangan mo lang makita yung light sa end of the tunnel. Doon magsa-start talaga. Kailangan mong paniwalaan yung sarili mo na kaya naman eh. True. Hindi pa tapos. Kapag hindi pa okay, hindi pa tapos. May kwento ako, pre. Sige, kwento mo lang. So, for the longest time, siguro, mga months na, hindi ako nakapag-serve sa church. For the longest time. Nakakapanood ako ng online, every Sunday. And then at one point, I decided, sabi ko, I want to go to the church that I used to go when I was young. It's in Cavite, Church of God. Nagsuot ako na jacket na puti. Kasi alam ko malamig doon. Little did I know, bro. Pagdating ko doon, bro, sabi ko parang sinukat to. Parang winelcome nila ako. Pre, alam mo bakit? Yung suot ng usher, pati ng pastor, white na jacket na ganito. Sabi ko, teka okay, sige. Pagdating doon, pre, syempre, may performances, and then may preaching na. Pagdating nung nag-preach, nung testimonial na, bro, sabi ko, yung story nitong ng person that was talking in front is parang I can relate. He has the same condition as me. He has ADHD also and many other things. And then sabi ko, teka ngayon lang ako bumalik tapos yung storya parang sa akin and then yung suot ganon. So parang mind blown. And yun nga, just like what you said, bro. Sa mga times na akala mo yung nawawalan ka na ng faith, bro, gagawa si God ng ways for you to come back to Him. Yeah. In things that you don't know. Yeah, and there's a line na Christ is close with the broken.
Yun yung madalas na sinasabi. Kasi kapag, di ba kapag wala na tayong pag-asa, sinasabi natin palagi, Lord, ayoko na. Lord, tama na. Kunin mo na ako, ganyan. Lord, hindi ko na kaya. Sasabihin niya sa'yo, nakita ko lang to sa isang post, pero may sense and relatable na sasabihin ni Lord na, hindi mo na kaya, sige, ako naman. Doon magsa-start. Siya na yung gagalaw para sa'yo. And sobrang daming instances na yung sinabi ni Brent, yung pagpunta mo sa church first time in a long time, for example, sobrang tagal na years, lagi ko narinig na, bakit yung message parang para sa akin? Lagi ko yung naririnig. So, May ganun, no? mo na- Nakakagulat siya. Kasi Yeah. sa sobrang daming pwedeng i-discuss, no? Na stories. eksakto dun sa story mo. Bro, Mismong yung pang kailangan ko. gusto ko tong i-share sa inyo, bro. Sige, May bro. shinare to. Ito, lagi ko tong parang dinadala. Oo. Share to ng mother ko. Lagi ka be aware sa bulong ng kalaban at sa bulong ng Diyos. Kung sa tingin mo ay kay susuko o sa tingin mo ay mayroong nagfi-feed sa iyo ng failure mo or ng mo, bulong ng kalaban yan, devil's whisper yan. Pero if merong nagsasabi sa iyo kaya mo yan, huwag kang magpanghinaan ng loob, ibig sabihin yan, bro, bulong ng Holy Spirit mo yan. So parang, yun, kailangan mo ma-define Oo nga, bakit ko bala to sinimulan at first? Tapos andito. Tapos Diba? bigla kang Oo. susuko. Be aware. Yup. Ay, shit, oo nga, bakit mayroong biglang suko? Tigilan mo na, anong ginagawa mo dyan? Anong inaano mo dyan? Bro, mag-iingat ka sa mga bulong na yun. Huwag mo siyang pakinggan. Kasi yun nga sabi nga nila, or meron akong napakinggan niya na sabi niya, kung tumatawag ka kay Lord, hindi lang si Lord ang sumasagot ng tawag mo. There's kalaban din. So, yun nga, na feeling ko, lahat ng mga failures, ano din siya kumbaga, ang tawag nila, balance din siya, bro Balance din siya Kasi doon din nagdidikta yung faith mo sa kanya Gets mo? Na parang, na parang, kailangan mong pagdaanan tong failure na to para masukat din yung faith mo sa kanya. Kasi hindi mo naman sisimulan yan or hindi mo naman gagawin yan kung hindi ka naniwala dyan. So, yun lang. Galing. Amen. Amen, bro. Amen. Kuya Jay, Mm. brother Every Jay. failure Yeah. is a success. True. Dahil, masyado tayo seryoso. Ano ba yan? Kailangan light na tayo. Siomay muna. Ako siomay. kasi sa experience ko, na-experience ko rin syempre na like Nikki that time. Pero nag-seek lang talaga ako ng guidance kay God. Hanggang ngayon naman, di naman ako nakakalimot kay God. Kasi di ko alam kung paano siya gumagawa ng way, pero may sarili siyang way para pakita na mahalaga ka sa akin. Mismo. Kasi parang last year, di ba, na-aksidente ako. Oh, yeah. Akala ko that time, Total wreck yun, bro. yes, total diba? wreck. Akala ko Wow. that time, kasi di naman ako active na sa church. Pero lumaki ako na Christian, born again. Pero hindi ako naging active. So parang for me na experience ko yun. Kasi that time parang wala akong ginagawa. Enjoy lang ako. Work ako dito, uwi ako ng Laguna, tapos dito ako ulit to enjoy. Parang for me, naging wake up call yun sa akin. Na sabi ni Lord sa akin, Jay, parang sobra na yung ginagawa mo. So, simula nun, dun ko na-experience na, wait, parang ilang beses na to. Parang pangalawang beses na to na ganitong situation na total wreck yung sasakyan ko. So, parang ngayon yung wake-up call ko talaga na may kailangan akong baguhin sa buhay ko. So, ayun.
lagi lang kailangan yung faith mo talaga kay God. Or kung sino man yung pinaniniwalaan mo, lagi ka lang humingi ng guidance and, balutan ka niya ng banal niyang dugo. Yes. So, for me, prayer. Pray. Pray and pray lang talaga. Pero, yeah, thankful ako kay God talaga rin. Yun lang. Kaya Brother Mark, sana Thank you. nasagot namin yung... Two more questions, go. At saka nandito lang mga bros kapag kailangan mo ng kausap. Oo. No? Sa Facebook community. Oo, Yan. Facebook community. Active ang mga Actually, bros gusto ko nga na. marinig yung mga kanya-kanya nilang opinion din sa mga Kaya ano nga nila eh. Ano yung mga Parang napagdaanan din. kwentuhan lang din, no? Oo. Ganito. O, tigilan natin to. Doon na lang kaya tayo, no? Dito tayo, dito. Any more questions? Ay, may question. Ayun, okay, last two. Si Sean. Si Sean. O, Hi, si Sean po ulit. Hi, hello, Sean. May question po ako. About po siya sa famous quote po na kanta ng Bini, Buhay ay di karera. Do you personally believe na di karera? Do you personally believe na buhay ay di karera or may karera po sa buhay? Wow. I think That's deep. ang buhay ay isang marathon. Karera. Carrera. Hindi siya karera, kundi marathon. Okay. Parang take time. Take time. Take time. Anong minamadali mo? Ang mahalaga matapos mo. Alam mo yun? So, I think, wala kang dapat, kumbaga, you don't need to Madaliin. be, wala kang dapat madaliin sa buhay. Namnamin mo, kung gusto mong lakad, lakad ka. Gusto mong jog ka lang muna. Gusto mong sprint ka. Yun. Kumbaga, nasa pacing mo. Alam mo yun? Kasi lahat naman tayo sa buhay, may mga kanya-kanyang timing eh. Kung natapilo ka, edi, Lagyan mo muna ice. lagyan mo ice. Steady ka muna dyan. Steady ka muna dyan. Haba pa ng oras, Pero Hindi pa depende. nagtatapos yung marathon. Kasi akala natin pre sa buhay parang 20 plus na ako, kailangan ito na lahat. Na kailangan ko ng madaliin to. Pero hindi pa. Hindi Pero pa. depende rin, bro, eh. Depende din ba? Oo. Kasi yung oras natin, nauubos yan, eh, di ba? No. Once na maubos na yun, paano? Hindi mo na may babalik. Di mo na may babalik din. Kaya Doon siguro, papasok yung mas okay ano. siguro na maging karera yung, yung buhay mo, maging karera. Parang, isipin mo na kung anong gagawin mo sa buhay. Gets ko yung Gawin mo na So, yung... hindi ka naniniwala sa Bini. Ha? Naniniwala ako. Bro, nag-uusap lang tayo. Gusto mo pa mag-away-away pa tayo dito? Nag-uusap lang tayo. Debate pala yung kalalabasan Di, ng podcast. sana hindi na lang ako sumagot. Para, di ba? Ayun lang yun. Okay. Doon papasok yung kumbaga, of course, tatakbo ka ng tatakbo, pero wala ka namang goal. Di ba? Wala ka namang... Mapapagod ka lang. Mapapagod ka lang. Waste of effort and waste of energy, di ba? Dapat meron ka rin. May Pero, patutunguhan pa rin. Oo, yan, pero take time ka pa rin. Bilisan nyo Take na. time. Ganun na. Oo. Ako naniniwala ako sa sinabi niyong dalawa. Na yun nga, may kanya-kanyang path kasi in life eh. And kapag in-apply mo, yun nga, yung sinabi mo, huwag ka magmadali. Kung kailan mo mararamdaman na gusto mo maglakad ka. Gusto mo mag-sprint ka. Takbuhin mo yan. And then, apply mo rin yung sinabi ni Kuya Jay. Grabe ka sa kuya, huy. Sorry. 23 pa lang ako. yung sinabi ni Jay na takbo ka, maglakad ka, mag-sprint ka, pero planuhin mo saan ka pupunta. Yan. So parang calculated risk. Daming alam. Nakainom ng ucha, pre. Siomay. So yung showmaking, ang sarap, no? Sarap. Oo. Tsaka pre, gaganahan ka talaga magsalita ng marami kasi ang ganda ng studio natin today. Oo. Actually. Saan ba tayo? Nasa Q Studios tayo, bro, dito sa Makati. Maraming salamat po. Woohoo! Kaya na, pag gusto nyo pumunta dito, kontakin nyo lang Sila. yung Q Studio. Search nyo lang yan sa Facebook, makikita nyo social yan. media accounts. And Oo. syempre yung napakagaling nating production team Yeah. headed by Direk Cheska. Oh, yes sir. Laga Palooza. Yan si Pia Paolo. My answer is, hindi karera yung buhay. Everything is
exactly where they are supposed to be. So, kung feeling mo mabagal, tama lang na mabagal right now. Mabagal lang. Ibang kanta yun. Taas mo. Yeah, tama. Dapat bro, bagalan mo lang. So, if fast-paced yung buhay mo, tama yan sa story mo. And may every part ng buhay mo, if mabagal man yan, mabilis man yan, saktong bilis man lang yan, may ituturo yan para sa'yo. So, hayaan mo lang. Mabuhay ka lang. Enjoy mo lang yung Enjoy journey life. mo. So, huwag ka magmadali, huwag mong i-OA na mabagal, huwag mong i-OA na mabilis. Just live. Wag mo stress yung future. Wag mo rin problemahin yung past. Yeah. Focus in the present and then you'll live a happy life. Wow. Galing nyo mag-advise Grabe. Kala nyo naman mga... Akala mo talaga, may. Kala nyo na-apply sa buhay nyo. Ito nga bro, speak into existence nga eh. Na-apply ko na kasi yung sinasabi kong kapag hindi mo siya kayang kontrolin, hindi mo kayang kontrolin yung bagay sa buhay mo. Yeah. Mas stress ka lang pag pinilit mo siyang i-control. Yeah. Mismo. Hayaan mo lang, gawin mo lang yung kaya mong gawin. Control mo na yung kayang i-control. Yan. Count your Pag blessings. hindi, wag na. Wag na. Nice. Sana nasagot namin yung tanong mo, Sean. Alien? Last one. Kaya, Oh my God! Wow. Okay, napakahirap na ito, tol. Maganda-handa kayo. Ready na ba kayo? Anak ko po. Ready ba? Okay, so, I'm ready since 1995. Let's go! ayan na, nag-reveal na ng edad. Okay, mga bros, curious kasi kami, like, ano yung lifestyle nyo during yung kids pa kayo, okay? And looking back, what are the things from our generation that we wish na ma-experience din ng younger generation today? I think to live, ako Gen Alpha kasi ako so... Wow. Wow, kapal ng mukha mo, Nix. Talaga sinasabi mo yun na may nanonood sa atin, ha? Sige nga, from 1995, ano bang... Oh, kapal na mukha mo, Nix. 1980s. Uy, grabe. Kakasabi ko lang 95 eh. Ano ito? I think, yung mga batang, ako, like, laking kalsada ako, bro. Iskinita. Yun, or sa... Yun ang playground para Yes, sir. Yun yung, kumbaga, Enchanted Kingdom for me, yun. nung bata ako, batang warrior ako, bro. Uwing marami. Sugat. Mas kumbaga, na-explore ko yung outside world. Na... Sa PBB ka pa. Pumasok ka ba? Pumasok yung PBB. Parang di kami na-inform doon, ha? Sino ka doon? Ay, puta. Explore yung outside world. Hindi, I mean, kumbaga, kumbaga, nalasap or na-experience ko yung pagiging bro, kumbaga, bagito. Parang, naglalaro sa mga putikan, may mga ganon. Kumbaga, nakikipag-socialize, nakikipagkaibigan sa mga kapwa ko batang hamog. Alam mo yung mga ganon? Batang hamog. Hamog talaga. May mga batang hamog ba dito? Wala. I mean, diba, kumbaga, kasi may mga nakikita akong, like sa pamangkin ko, nakikita ko na puro I mean, Puro gadget kumbaga, na meron gadgets, naman silang, gets ko naman na meron naman silang, baka yun yung talagang pace nila or yun yung talagang nila. Pero iba yung yung nakikipagbardagulan nga, yun, nakikipagpatintero ka, yun, andun yung competitive mo. So yun lang, tsaka yun lang, bro. Yun lang. To na- add up, sige. nung yung karanasan ko nung bata, when we lived in Cebu for 3 years, bro, din ko na experience na umakyat ng puno, Bro, But, ang saya maligo sa ilog, maligo sa dagat, Lagay ka magpunta sa sa... sakop. Joke lang. Iba pala yung childhood mo. Iba pala yun. Grabe naman yun. So, yung shift kasi noon before, yes, may technology na noon, pero hindi pa siya yung same as today. So sana
ma-experience ng mga bata yung hard work of going to the actual library to research. But then, since may AI na, parang wow, dali. Ang dali. No, pinadali. Ang dali. So, yun. Sana maranasan. Siguro yung dalhin nung current generation ngayon is yung kailangan mong paghirapan yung isang bagay. And kapag pinaghirapan mo kasi yon tapos naipanalo mo, ang sarap ng feeling inside. Yeah. Whereas parang nakuha mo lang siya in, I need this. Ganun na. In one click, you're done. So, yun. Siguro yung kung paano mag-discipline yung mga magulang natin dati. Oo, malala. Ano yung Malala. mga... Unlike ngayon, di ba? Kasi nung panahon natin, Panahon nyo. Panahon Panahon nyo. nyo. Alpha kami. Alpha. huwag na tayo maglukuhan dito. Kung konti na nga lang tayo eh. Ito bro. Ito bro. Kung paano magdisiplina yung mga magulang natin. Kasi na-experience ko, bro. Kung paano ko i-discipline ng magulang ko. Talagang wala, papasok ka na may latay. Yung alam niyo latay? Yung may sa belt, sinturon. Yeah. Okay. Ganun. Kasi once na may ginawa kang mali, talagang papaluin ka eh. Oo. Eh ngayon kapag once na masaktan mo lang yung bata, parang Kakasuhan mo. oo, Kakasuhan ng makakasuhan ka bata, na, di ba? marami ka ng, wag naman sana ma-experience nila. Pero kung, pag iniisip ko yung pag binabalikan ko, parang natatawa Doon ka ako. titino minsan Oo, eh. parang na-experience ko pala to. Oo. Tapos, Yung eh, paluhurin ka sa munggo, Oo, batuhin mga ka ganun. ng eraser ng teacher mo. Naranasan niyo ba yun? lahat ng mga, kung paano tayo disiplinahin ng mga teacher nga, di ba? Oo, yung teacher. Mga teacher natin dati, pwede tayong like paluhurin sa munggo. Pre, naalala ko, pre. yung Ngayon, teacher ko bro, nung grade bawal one. na yan. Pag nagkamali Papaluin ka ka, sa papaluin ka kamay. ng Mm, iron na ruler. Ruler. Grabe yun. Pero ngayon, bawal na gawin yun. So, yun lang. Sana naranasan nila yan. Pero sana wag na rin. Kasi parang nakakaawa na this time pag I think- mangyari. Hindi, pa yun. parang kailangan din maranasan. May mga times lang. Hmm. Tamang Tamang pagdidisiplina. Disiplina. Sa panahon ngayon. Yun lang kinalakihan Medyo natin. parang nababaliktad na ngayon parang yung parents na or the elderly na yung takot sa kids because pwedeng yun. may kaakibat na sanction. No? Sa akin, yung kupit bro. Grabe ka naman. Wow. Nangungupit ka? huwag mo ipasa sa akin yung kwento mo. Hindi yung paglalaro rin sa labas, kasi ngayon puro sa gadgets na talaga. eh. So, nakikita ko yung mga pinsan ko ngayon, nakatutok na sa cellphone, puro TikTok, puro laro, sa mobile games. Tapos hindi mo pa naman alam kung ano yung pinapanood nila. Oo. O sige, sabihin mo, i-set mo yan ng kids, ganyan. Eh paano kung nagpunta yan sa ibang sites? Hirap Hindi nga. i-supervise ngayon. Kaya kailangan doble bantay tayo. Nakaka-proud din na pinanganak tayo ng ganung Ng 90s. era. No? Kayo. Tapos si Nikki, kayo ng kayo. Thank you sa mga questions. nyo, guys. Salamat. Mas matanda ka nga sa akin, Nix. Thank you for... Yun lang. Nakakatuwa pala. Nakaka-nourish na may, imbes na tayong apat lang yung nag-uusap-usap, kausap na rin natin sila. Di, kung okay nga lang sana, no, dito tayo lahat. Oo nga eh. Good water. Inuman tayo ng Ocha. Ng Siomai King. Inom na naman. Pulutan ng Siomai King. Tambay tayo dito sa Q Studio. Oo. Sobrang ganda dito. Yung conversation natin today, bro, parang ano na siya. Parang pag-uusapan talaga ng edad natin, no, ng generation Actually, natin. any age. Any age can relate to it. Kasi... Mas maganda, mas early sa life para maiwasan na yung mga... Oo. Tayo na yung dumaan dun sa mga... Hindi na sana pagdaanan ng mga younger generation. Oo. Kaya, I wish I knew sooner. Tayo yung pag... So, parang, kunwari, di ba, may nakababata kang kapatid or kamag-anak or kaibigan. Turuan mo kalokohan. Hindi, joke. Ito yung sinasabi mo na, napagdaanan ko na yan, kaya wag mo nang ano. Kaya alam, paano nila ma-realize? kung Paluin hindi mo na nila- rin. Para... Paluin na lang. Ikuwento mo yung nangyari sa'yo. Paano ka na down? Oo. Gusto mo ba yun? Oo. Gusto mo, Tawagin na lang gawin natin mo. si Nikki pag ano. Pag Pag ano. ganun na. So yun, key takeaways from what I wish I knew sooner really is, yun nga, yung mga pinagdaanan natin in life, the health, adulting, ano pa bang mga napagdaanan natin, bro, kanina. Sa lahat ng aspect ng life mo,
hindi ka magiging perfect kasi hindi naman tayo perfect. Yes. So, kung nagkamali ka, nag-fail ka sa isang bagay, huwag kang maging hard on yourself masyado. And just go on with life and apply mo lang lahat na natutunan mo. And everything will be okay. To adopt yun nga, yung buhay ay hindi karera. Doon ako na-move dun sa By Beanie, conversation diba? natin. By Beanie, oo. Na may kanya-kanya tayong timeline, may kanya-kanya tayong path, and i-enjoy natin yung present. Yeah. Kayo ba, bros? Ako, lagi kayo makikinig sa mga babae. Yan, no. Yan, no. Yun lang. Hindi, you need to enjoy life, syempre. And always, si Lord ang unahin sa buhay. Sa akin naman, just live life. I mean, hindi pa, kumbaga, hindi nagtatapos ang lahat ng mga failures and success in life. Kumbaga, maranasan natin yan, anticipate mo na yan. Ganun Sabi talaga nila, eh. marami That's how pa we live tayong- life, bro. Marami pa tayong bigas na kakainin, Yes, bro. sir. Ayun siya. Sa lahat ng natutunan natin, anong natutunan nyo sa season 2 natin? Kalokohan. Magkaguhan dito. No? Magbasagan. Magkasaran. Ang mga natutunan ng season 2, bro. Parang ang bilis, no? Tapos na agad. Bro, my Oo, God. Isipin nyo, nung season 1, nangangapa lang tayo. Hindi nga natin alam paano. Yung natutunan natin sa pag-aartista, mukha tayong mga host nung simula. Mga kapuso, ganun. Actually, ito na ang ating pag-uusapan ngayong araw. Parang gago. Lahat kami feeling host nung una. Oo. And then, Dapat relax lang eh. oo. And then eventually, nahanap na natin yung pace. Kaya naman, Kaya naman. eto na, bros. Ano yan? Papasok na tayo ngayon sa season 3. Uy, Yun! umabot pa ng season 3? Abot yan! Akalain mo yun? expect natin? Akalain mo yun? So, ano mga expect natin sa season 3 nga? Siyempre, Na hindi ka naman late. Grabe ka naman, ngayon lang ako na late. Wow! Ngayon. ako na nalilate, pre. Ay, late. So, dahil super special ito and very intimate nga, gusto namin kayong tanungin kung ano yung gusto nyong mga mapakinggan sa season 3 ng ano na, bro. Yeah. Ayan, sino? Ayan. Oh, Wow. si Yan. Miss Rasha, ano yung gusto mo pang marinig sa Oo. susunod na season? Para alam Anong na- topic kaya yung mga... Lapit ka po sa yung mic, Miss papakinggan mo? Ah. Yan. Future. Future plan. Ano ba future plans mo? So parang tanong nun na, ano bang plano mo sa akin? Nasaan ba tayo? Nasa ba tayo? Then, anong stage natin? Then, wala. The future plans sa buhay or Yeah. anong plano natin sa future. Future plan nga eh. Ang tanong niya, kasama ba ako sa future mo? Yan! Alam na niya yun. Sinusuportahan niya tayo. Syempre. Yes. Okay. Yeah. Very Future plan. inspirational. Yeah, pwede. Inspirational. Sino ba, Bo? Ayan. One up. Uy. One half. Kasi one half tayo ngayon. So, Oh. sana, no? Sana mabuo Pero- namin sila sa Dapat nga schedules sa season nila. 2, andito Actually, Ang pinlano tagal na na eh. season 2. Kaya Sinabihan na lang. naman Oo, last week. sana. Sabi na naman last minute. Oo. Tapos ipapakita yung mga performances natin, no? Dito, no? Sa ano. Ganda nun. Hindi, ano naman, in touch naman tayo with them pa rin. So, yeah, close pa rin naman kami. So, So, yun. Hopefully. Hopefully. Yes. Looking forward to Yes. that. sana, Season no? 3. Sana. Let's go. Dito na natin gagawin. Every Ay, episode. napakaganda dito. Parang, deserve ba natin to? Talagang napakaganda dito sa Q Studio, no? Oo, ganda. Aesthetic, bro. Yes. Oo. Kasi hindi, marami silang mga spot na pwedeng for Pwede podcast, kang mag-content. content. For every podcast. episode, iba yung theme mo. Oo, pwede. Nice, nice. Magbukbang. Lahat ng content pwede mong gawin Mukbang. dito. Oo. Mhm. Oh, may kitchen Kayo sila po, dito. from Team Q Studios, ano po yung survey lang po ito? Survey. Survey, no? Misconception Sa sa mga mga artista. artista. Ang dami na rin Yan. pwedeng pag-usapan. Thank you again, Q Studios. Thank you for hosting us. Binigyan na kami ng chance para maggawa ng live podcast namin. Siyempre, thank you sa lahat na nagpunta today. Yes. And Yes. thank you sa production natin, Vlogapalooza. Maraming salamat. From season 1 Yes. hanggang sa mga ilang episodes pa.
Ilang seasons pa. Mm. Oo. Yeah. At saka sa kayo na nagpunta dito today, nag-effort kayo, maraming salamat po. And yun po, sana makasama namin kayo sa susunod pang mga seasons. And thank you po sa suporta. Thank you. Baka naman daw, Brent. Baka naman may ano ka mamaya. Pasyomay. Pasyomay. Ayan. This is Nikki Ko. And this is Brent Valdez. This is Dave Bornea. And I'm J. Arcilia. At ito ang Ano na, bro? Season 3. Season 3. Thank you po.